Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nakasama natin ang bandang Eliza Maturan na kung saan ay nagpainit at nagdagdag po ng sigla dito sa Itbulaga and syempre sa mga manonood na rin dito po sa live audience. Habang kanina naman po sa therapy, ang nabunot po ay si Ma'am Melanie na kung saan ay hinangaan po ng marami dahil napagtapos niya po halos yung kanyang mga anak. So, dalawa na po yung nakagraduate, parang engineering yung isa. Tapos, meron pa pong isa, tapos may magka-college pa daw po. Then, ang nakakalungkot lang dito, yung kanya daw pong asawa ay kakamatay lamang last year. Kaya yung napanalunan niya po dito mga kadabarkads, pwede niya po yung magamit sa pagkokolehiyo po, doon sa kanyang bunso na anak. And nakita ko nga po mga kadabarkads yung isa sa live audience ng Itbulaga na talaga namang naiyak po siya, emotional po siya mga kadabarkads sa kinento po nitong si Ma'am Melanie. And alam nyo po kanina, sobrang nanginginig po siya dahil hindi niya po expected na siya yung mabubunot dito po sa therapy. Kaya naman sila Bossing Vic and syempre si Maine Mendoza, todo po yung pagpapakalma dito po sa nabunot. Sobrang nakakakaba po pala talaga mga kadabarkads pag ikaw na po yung nabunot, diba? And nakasama nyo ang mga dabarkads, talagang hindi nyo masasabi kung hanggang saan yung kaba, 'di ba? Kaya siguro ganito yung nangyari po kay Ma'am Melanie sa therapy. Samantalang, lubos ang pasasalamat po ng TBJ Production lalo na po si Bossing Vic Soto sa araw-araw po na nagpapadala sa kanila ng mga school supplies na ipapamahagi po nila this siguro katapusan ng June. Bago po magpasukan, ipapamahagi na po at ipapadala na ng TBJ Production or ng Itbulaga ang mga nakolekta po nilang school supplies. Samantalang sa GB5 naman mga kadabarkads, ito po yung pinaaantay ng marami ngayon. Kasi marami pong na-amaze na ng mga dabarkads natin at viewers doon sa nakarang episode nung Sabado na talaga namang napakahusay po ng mga kids na naglaro. First episode pa lamang yon ng GB5 Kids, Kaya naman marami po ang excited na muling mapanood itong bagong version ng GB5. And speaking of GB5, pag-usapan natin yung mga AI Kids na version ng Dabarkads natin. So, di ba natalakay po natin kanina yung tungkol kay Miles Ocampo na maraming nagtatanong bakit hindi daw kasama si Miles sa mga kids version ng mga Dabarkads. Ganon din po ang mga singing queens natin and maging si Tash din daw, bakit wala? So ang daming nagtatanong. So unahin natin itong si Miles Ocampo. 'Di ba nasabi na natin at napag-usapan natin kung bakit wala si Miles doon sa mga AI kids na yon. Bakit si Arboni Gabriel daw nakabago-bago lang ay merong AI kids doon sa monitor ng GB5. So, di ba yan yung mga karaniwan po na tanong ng mga dabarkads natin nung nilabas po nila yung bago dito sa Itbulaga. And marami nga po ang nakikiusap na isama nyo naman po TBJ, si Miles Ocampo. Merong ibang nalungkot, merong mga na-disappoint, and merong mga gumawa na lang po ng version kids ni Miles Ocampo na AI. Katulad na lamang po ng ipapakita ko sa mga screen po ninyo. So, ang cute ni Miles Ocampo, di ba? Sabi nga dito, eto na si Miles, baka siya na ang teacher nila. So, ayun mga kadabarkads, baka nga naman teacher si Miles Ocampo. Kaya hindi po siya napabilang doon sa mga estudyante, 'di ba, na kids version ng mga dabarkads natin. Kaya wag na po kayo magtampo dyan dahil sa mga susunod na araw, for sure, ipapakilala po si Miles Ocampo. Matuto lang tayong mag-antay. Hindi porket hindi siya kasama sa mga AI kids na yan, hindi nakasali si Miles Ocampo. Meron po siyang ibang ganap
no, sa mga AI na pinakilala po dyan sa GB5. And kahit yung mga singing queens, di ba, hindi rin po kasali kasi may iba pong plano doon ang TBJ Production. So, inuna lamang po yung mga Itbulaga host pera kay Miles Ocampo. So, yun possible yung rason teacher si Miles Ocampo ng mga kids na AI sa GB5. And sana good vibes lang tayo mga Kadaver Kads. Huwag na pong gawa ng issue kung bakit wala po si Miles doon. Okay, yun lang po yun. Meron bagong serye no, na ilalabas ang Itbulaga. And kabilang si Miles dito sa mga AI. Pero hindi niya pa po ito makikilala sa ngayon. Sa ngayon, enjoy nyo muna yung mga kids AI na yan, okay? Samantalang pag-usapan naman natin itong ibinuking po nila Ryan Agoncillo and syempre ni Miss Judy Ana Santos. Sabi po dito sa nabasa ko dito sa Facebook, hindi daw sa kanila nag-workout yung wag tulugan ang away. So, ganun kasi, 'di ba, yung paniniwala ng iba na magtutulugan yung away kasi masama daw yun, nakisyogan to, kisyogan yan. Kakaiba po kasi ang paniniwala nila Miss Judy Ann Santos and the Ryan Agoncillo. Sabi dito ay kailangan namin siyang tulugan. Kung kailangan namin hindi mag-usap at least 2 days para mag-simmer down, yon ang mas nagwo-work sa amin. So, iba-iba po kasi yan, mga Kadaver Kads, diba? Hindi naman kasi ibig sabihin na tinutulugan yung away, masama na yun, nakisyogan to, kisyogan yan. Iba-iba po yan. Iba-ibang case yan, mga Kadaver Kads. At depende na lang din sa paghawak nyo yan ng sitwasyon. Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadaver Kads ang tungkol dito sa pangako po ni Tito Sotto. Sabi niya, di ba, ay yung 6 years na sahod niya, hindi niya tatanggapin yun bagkus sa itutulong niya daw sa mga estudyante. Ngayon, meron pong kumu-question sa kanya na hindi daw ba considered as both buying yung pangako ni Tito Sotto. Sabi niya dito, considered as both buying ba yung pangako ni Tito Sen na ibibigay niya yung buong 6 na taong sahod niya kapag nanalo siya sa Senado. Then, meron siyang screenshot na nilakip doon sa comment section ng post niya, no? So, ang sa akin lang naman, mga Kadaver Kads, hindi lang naman si Tito Sotto ang nagbitaw ng mga ganitong pangako. Yung merong involved na money, di ba? And ang worst pa doon, yung mga nangakong yun, hanggang pangako lang. Pero itong si Tito Sen, yung pangako niya, mukhang tutuparin niya po kasi meron na silang EVES scholar. So doon niya po ibabagsak yung 6 years na sahod niya. And besides, para naman yun sa mga estudyante na natutulungan po ng Itbulaga. So anong masama dun? Bakit ang hindi niya po questionin ay yung mga nangako na hindi naman tinupad? Katulad nung 10,000 mula po kay Alan Peter Cayetano. So kamusta yun? Dapat yun po yung kanilang kino-question, di ba? Tsaka nila questionin si Tito Sotto once po na hindi niya natupad yung sinabi niya na hindi niya tatanggapin yung 6 years na sahod niya sa Senado. Kasi yung pangako ni Tito Sen na yun, malaki ang maitutulong noon sa mga kabataan natin. Yung vote buying talaga, yung direktang pagbibigay ng pera para sa boto. Di po ba mga Kadaver Kads? So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.